Patuloy na ginagamot sa isang ospital sa Davao City ang Pinay nurse galing Saudi Arabia na nagpositibo sa Middle East Respiratory Syndrome. Dahil nakalusot sa NAIA ang pasyente, pinaigting ngayon ang pagsusuri sa mga dumarating na pasahero. May live report si Bon Aquino. Bon. Yes, Ivan, lalo pang hinigpitan ang pagsala sa mga pasaherong dumarating dito sa Ninoy Aquino International Airport matapos nga makumpirma ang pagpasok sa bansa nitong sakit na Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus o MERS-CoV. Walang sinisino ang mga pasahero, isa-isa at mabusising sinusuri pagdaan sa thermal scanner. Yan ay para malaman kung mayroong mataas na lagnat ang bawat dumarating mula sa ibang bansa. Bukod dyan, hinihingan din sila ng yellow card. Dito nakalagay ang pangalan ng pasahero, bansang pinanggalingan at kondisyong pangkalusugan. Halimbawa kung may lagnat, sakit ng ulo at ubo. Isang Pinay nurse kasi na pinangalanan mo ng AP ang nagpositibo sa MERS-CoV, pero hindi sa NAIA na-diskubre ang kanyang karamdaman. Ayon sa Department of Health, nadiskubre nila ang kondisyon ni Nurse AP matapos itimbre ng kasamahan niyang taga Bulacan na pinangalan ng Nurse CB. Dalawang klase yon. Yung isa doon, yung may mga sintomas na dumadaan. At maaring yung dumadaan din ay yung walang sintomas. Incidentally, yung sinasabing case under observation na nabanggit yata ni Secretary, yan yung dumaan na walang sintomas. Natunto ng DOH si Nurse AP sa South Cotabato. Agad siyang ipinakwarantin sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Minomonitor naman ng DOH ang 249 na pasaherong nakasabay ni Nurse AP at Nurse CB mula sa Saudi pabalik ng Pilipinas. Gayon din ang 143 pasahero ng eroplanong sinakyan ni Nurse AP na umuwi siya ng General Santos. Negatibo naman sa MERS-CoV si Nurse CB at kanyang mga nakahalubilong kaanak. 5 Pilipino na ang namatay sa MERS-CoV sa Middle East. Ang mga sintomas ng MERS-CoV ay katulad lang ng Severe Acute Respiratory Syndrome o SARS, ayon sa World Health Organization. Kabilang riyan ang pagkakaroon ng lagnat, ubo at hirap sa paghinga at naipapasa ito sa pamamagitan ng laway. Sa ngayon, wala pang bakunang natutukoy para labanan ng MERS-CoV. Ivan, ayon sa mga pasaherong ating nakausap, no, ay ayos lang naman daw sa kanila itong paghihigpit ng NAIA dahil naiintindihan daw nila na para sa kanilang kapakanan ang ginagawa nga ng NAIA. Ivan? Maraming salamat, Bon Aquino.